Tanong, Dok, kinakailangan ko bang tanggalin ang kanin para pumayat? Ulit-ulit na itong tanong na to, pero sige, halika kayo, sagutin pa natin to, lalo na para sa mga bagong nanonood dito. Napakaraming beses ng tanong ito sa atin at ang dami beses ko na rin itong nasagot, pero gusto kong sagutin ng malinaw at walang paligoy-ligoy. Hindi automatic na kinakailangan mong tanggalin ang kanin para pumayat. Bakit kanyo? Kasi ang problema kadalasan ay hindi naman yung kanin mismo. Ang problema ay kung gaano ito karami, gaano kadalas at ano ang kasama ng kanin sa plato mo. Let's go a little bit deeper. Ang kanin ay isang example ng carbohydrates. Ang carbohydrates ay hindi kalaban ng katawan. Paulit-ulit ko na rin sinasabi ito sa inyo, yung carbohydrates ang preferred source of energy ng katawan natin. Ibig sabihin, kung sapat lamang ang dami ng intake mo niyan, makakapagbigay iyan ng tamang lakas sa paggalaw, tutulong sa performance mo sa exercise, less ang chance ng panghihina mo sa physically demanding work, at mas hindi ka mag-crave ng sobra. Again, kung tama ang quality at tama ang quantity ng carbohydrates mo. Actually, maraming mga tao ang nagtatanggal ng kanin tapos nagtataka kung bakit ang bilis nilang mapagod, nahihirapan silang mag-exercise, nagiging irritable sila at bigla silang sumusuko just after a few weeks na nagda-diet sila. Ang rason at ang sagot ganito, kulang sila sa enerhiya. Pero gusto ko lamang din pong linawin na hindi dapat only ang kanin ninyo. Para lamang po malinaw ha, dapat moderation pa rin yan. Usually, ang suggestion dyan, kung nagpapapayat kayo, yung usual na intake ninyo, i-note ninyo, try nyo gawin half lamang o bawasan ninyo ng 1/4 ang usual serving nyo muna. And then record everything that you are eating. Tapos pag-usapan natin yan sa clinic, face-to-face man yan or online para matulungan namin kayo sa modification ng diet ninyo. Tandaan na kung mali ang composition ng diet mo sa iyong plato, halimbawa, napakaraming kanin, tapos konti yung ulam, walang gulay at walang protina, pwedeng mahirapan ka talagang pumayat, lalo kung wala ka pang exercise. Ang ideal na plato may sapat na dami ng protina para busog at mayroon kayong muscle support, mayroon kang gulay para sa fiber at sa nutrients ito, at may tamang dami dapat ng kanin para sa energy. Kasi kapag ka tinanggal mo ang kanin tapos pinalitan mo naman ng matatamis, processed foods o sobrang tabang mga pagkain, pwedeng wala ring mangyari dyan. At isa pa, hindi lahat ng tao pare-pareho ng tolerance sa pagkain. May mga taong okay sa konting kanin lamang, may mga taong kinakailangan ng kaunti pang dami, no, para gumana ng mas maayos ang katawan nila. At lahat ng yan ay naiimbestigahan sa consultation room. Gagawa natin yan ng tamang protocol, yung inyong mga lifestyle, in accordance sa inyong mga trabaho, activity level, at health goals. Kasi tandaan, ang goal po natin sa pagpapayat ay hindi lamang basta lumiit ang inyong mga katawan o bumaba ang timbang ninyo. Kundi ang dapat nating goal ay ang pagganahin ng mas maayos ang inyong katawan for your daily work. Kaya kung may kilala kang nagda-diet at pumayat nga pero nanghihina naman, naiirita, baka hindi sustainable ang ginagawa nila. Baka na kailangan nila ng tamang konsulta. At yun, as always, sana po may natutunan kayo sa video na to. Kung mayroon man, pakishare sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayo matulungan. At kung ikaw ay hindi mo pa nagagawa yung pag-follow sa page natin, mag-follow ka na para makita mo agad ang mga susunod nating videos. See you in the next episode. Ingat!